Magandang araw mga banaderos. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddlers sa balat ng YouTube Post D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, walang utak, mga gunggong at mga utak galunggong, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, pala mo rin, sintu-sintu, baliw, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusyar, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, mambubudol, sinungaling, manguumit, mandurukot, mandurugas, magnanakaw, kawatan na pamilyang mga Marcos, mga kampo ng demonyo, Satanas, impaktita, impakta, Judas, Barabas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga boss? Ano na? Oh. Anong sabi ni Inday Sara? Anong sabi ni Inday Sara, ha? Oh, sige, pasok. Tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. At the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, yun ang una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Denmark. I'm okay, walang problema. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala naman siyang problema. We had productive discussion about politics. So ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung apag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, mga wala pa nag 3 o'clock. 1:30, 2:30. Masa na sa mali ay? 2:44 pa, ma'am. Sorry, may oras na. 2:44 pa, ma'am. 44, so 15 minutes early. Mga Wala 20. akong kabantay. Wala akong kabantay. Okay. Sorry. But everything is okay naman so far, ma'am. Hindi tinali to, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis mag-good mini PRD ka ganina. Tapos, suti na ang insecurity na I have to go. And then PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba? But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule ba? Okay. VP Inday, you recently concluded mo na meet and greet sa London. Nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey, Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned, has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed. Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag mayroong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA live last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time. Gigil na gigil si Auntie Claire dito. Mamaya pa-play natin yun. Dito sa mga statement ni Inday Sara nito, sumabog na naman ang budhi niya. Ni Impacta. Saklap.
VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From sauna to beauty and wellness. Get today. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilang kanan yung atake sa iyo? Maganda pa rin yung tanong na ito eh. Kahit na malayo dun sa topic. Oo nga naman, no. Mantakin mo ha. Nagkampi-kampi ang mga terorista, media, vlogger, troll army, administrasyon, congressman, mga senador. Para lang pabagsakin ka, papangitin ang pangalan mo, pero paganda ka ng paganda. Ang saklap nito, no? Yung nakikita mo si Luistro, lumalabas na yung kapangitan niya sa sobrang paninira kay Inday Sara. Si Leila de Lima, lalo nang nakukulubot. Sila Kapunan na parang mayroon ng mga Alzheimer's. At itong si Jokno na ang lakas ng konsumo sa toothpaste. Ang saswangit ng mga mukha, ang papangit. Tapos, ito si Inday Sara, paganda ng paganda. So magandang tanong, anong ginagawa mo, Inday, para hindi ka maapektuhan ng mga kademonyohan ng mga ito? O anong beauty secret mo? Baka sakali makuha naman makuha netong si Luistro at hindi siya magmukhang mukhang hampas lupa. O kasi si Risa Ontiveros sabi nila sa Senate daw, meron daw yan beautician na sunod ng sunod sa kanya. Kahit saan daw siya magpunta, kahit magsi-CR lang daw, magme-makeup yan. Oy, kape tayo, boss. Maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Pero ito si Inday, wala mang sabi ko nga sa inyo, kita may tsura nyo, kalmado lang, kahit pollution lang ang nyo. Yung maduming hangin lang yung kanyang makeup, ang ganda niya pa rin. Saan ka naman, di ba? It be personal o political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Ganito. Actually, ma'am. Mas grabe. Yes. Wala man kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi kasi nagkakaedad, di ba? Mahirap na 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Eh bakit si De Lima? Oo, si De Lima senior citizen na yun pero mukhang kukunin na ng mga kamag-anak niya sa impyerno. Wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Naman yung 68 tas mukhang bangkay. Sino yan? Si Bongbong ba yan? Sino yung 68 na mukhang bangkay na tinutukoy dito ni Inday? Putya kaya galit na galit si Claire Castro sa'yo. Inday, ang lakas mo mang asar eh. Sino yung 68 na mukhang bangkay? Si Bongbong ba yun? Oo, ilagay nyo nga dyan kasi hindi ako sure sa mga edad ng mga hayop na yan. Gusto ko huminto na yung mga birthday nila eh. Gusto ko matapos na huling birthday na nila eh para matapos ang paghihirap ng Pilipinas. Sino yun? Sino yun? Pakilagay nga dyan. Bilis. Wala naman ang Si Bangag, si FL din. Grabe naman kayo. Maganda naman si First Lady. Sa mundo ng mga swangit, pag nilagay mo si First Lady, siya pinakamaganda ron. before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga sunblock ma'am. Meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa rin. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC, and this is a Free Duterte Now rally, and we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto niyo. But I warned him that it will not have this case and he said na okay, kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope
the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. Yes. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, din, no, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs at projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, yung una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo kilahok, kialam, pumuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question niyo? One question. Last year sa na po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman tayo. And then according to him, he's the na-expose about corruption, especially because of flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon, yung mga nakaraan, ang may nagawa po dito, siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-pros na asset. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya, yun yung impeachable offense ko. Na pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo, hindi na siya yung lumabas na baka. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang kulong eh na walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang mas-serve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong Wala. bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect. Wala na tayo i-expect dyan kay Bongbong. Kaya nga hindi na nanood si Inday. Kasi lahat naman ang sasabihin niya dyan, puro kasinungalingan. Pero Inday, nanood kami. Ano ka ba? Kailangan namin manood. Kasi pag di na kami nanood, wala kaming pagtatawanan. Puro niya, dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng Correct. Hindi na tayo. VP Inday, maraming salamat. Diba? Ngayon mga bossing, eto na. Oo, galit na naman ang auntie nyo. Gigil ang auntie nyo, mga bossing. Oo, kasi ha. Tinawag ba naman siyang impacta? Ayun nga pala sa may Paksilika. Di ba? Tinanong si Inday dun sa Paksilika. Naging issue sa kanila yun. Hindi daw alam ni Inday kung ano yung Paksilika.
Kung hindi ka man kasi interesado, pwede naman na talagang hindi. Tsaka ganito yan, yung Paxilica na yan kasi, deal yan ng gobyerno natin sa Amerika. So kung sakali man, kahit mag-comment si Inday Sara tungkol dyan, pag naging presidente siya ng Pilipinas, magko-continue pa rin yan eh. Oo. Ang pag-usapan lang natin mabilis yung issue ng Paxilica. Kasi bakit daw hindi alam ni Inday? Naniniwala ba kayo hindi alam ni Inday? Kaya nga tinanong, sabi ni Inday, Foxy? Foxy? Kaya ilang beses niya inulit-ulit eh. Kasi nga, may ibig siyang sabihin doon sa Foxy. Hindi niya sinasabing Foxilica, hindi niya alam yung Foxilica, Paxilica, hindi niya alam. Alam niya yun. Kaya lang, ayaw lang niyang reaksyonan. Kaya ang sabi niya, Foxy, Foxy, Foxy Bongbong, ganun, Foxy. Lisa, Foxy mga, Foxy Luistro, lahat yun. Parang yun dun. Hindi ibig sabihin nun, hindi niya alam yun. Napakabobo talaga nitong mga vlogger ni Bongbong, pati mga loyalista, para i-pick up nyo pa yun. Hindi nyo nagigets yung sense of humor ni Inday Sara. Problema nyo na yun. Kung hindi nyo magets yung ibig sabihin ni Inday Sara dun, kung yung sarcasm, hindi nyo maintindihan, the joke's on you. Bobo nyo naman. Kasi ganito yan, deal na ng gobyerno natin ngayon. Pag pumayag ang gobyerno natin ngayon, may kontrata yan, hindi ka na pwedeng mag-back out. Kapag nagsalita si Inday patungkol sa Paxilica, pag nagpunta si Inday Sara patungkol dun sa Paxilica na yon, pag presidente na siya sa 2028, kaya niya bang ipahinto yun? Hindi niya na kayang ipahinto yun, lalong-lalo na kung naging ironclad na yung kontrata ng gobyerno natin ngayon sa Amerika tungkol dun sa Paxilica na yun. Kasi pag nagsalita si Inday Sara tungkol dun sa Paxilica na yun, kahit na ayaw niya, pagdating ng presidente na siya, pipilitin siya ng mga tao na ihinto yan. Hindi niya yung kayang ihinto, lalong-lalo na kung kontrata na yun nung nakaraang administrasyon pa. Oo, baka magbayad na naman tayo dyan kapag hininto natin yan. Kaya hindi na nag-comment si Inday Sara tungkol dyan sa Paxilica na yan. Kasi mag-comment siya or not, mga bossing, babalik lang yan sa kanya eh. Baka, akala ko ba ayaw mo ng Paxilica? Ba't ngayon presidente ka, hindi mo naman pinipigilan yung Paxilica na yan, di ba? Utak lang gamitin nyo. Utak lang ang gamitin nyo pagdating sa mga ganyan. Lahat ng nangyayari sa bayang Pilipinas, alam ni Inday Sara yan. Hindi pwedeng hindi niya alam. Ako nga, alam ko yung Paxilica. Kayo nga, alam nyo, si Inday pa. Alam niya yan. Kaya lang, she chose not to answer kasi nga, dealings ng gobyerno natin yan and she has to deal with it kapag naging presidente na siya ng Pilipinas. And whatever contracts na pasukin ng gobyerno ngayon, hindi naman na niya pwedeng pigilan yun eh. Pag naging presidente na siya. Kasi nga, makakasuhan tayo ng breach of contract, lalo na kung may kontrata na. And kapag kinasuhan ka ng breach of contract, nagbabayad ka ng multa. Halimbawa, yung ginawa nung dredging diyan sa Laguna ni Gloria, approved na yon. Kontrata na yon. Tapos pinatigil ni Pinoy. Anong nangyari doon? Nagbayad yata tayo ng 3 billion doon. Para lang namulta dahil hindi natin tinuloy yung kontrata na yon. Mintakay mo, gagastos na naman tayong pera ng taong bayan. Ano ba to? Sino ba to? Si PB Tolentino, salamat naman. Hi. Buti na lang may mga makulay pa diyan, kung hindi wala na. Salamat sa inyo ha. So yun mga boss. Ngayon ito, puntahan natin yung sagot. Netong Impacta sa Malacanang. Sinagot niya lahat ng mga issues na binabato sa SONA, yung racket, yung pagiging Impacta niya, yung hindi panunood ni Inday ng impeachment, sinagot niya lahat dito at hirap na hirap talaga siya. Kawawa rin talaga ito Kawawa rin talaga itong aling ito dahil hindi niya na alam kung papaano niya talaga ipagtatanggol yung kanyang amo Lalong-lalo na yung mga kabobohan. Yung mga kabobohan ng amo niya, hindi niya alam kung paano ipagtanggol. Eto, pakinggan natin pasayahin natin ang mga araw natin. Pasok, Impacta! Marami po ang tumasang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na? Ganda! Unang tanong pa lang, rocket ship. Ano ba ang maidudulot ng rocket sa bayang Pilipinas? Mawawala ba ang kahirapan? Masosolve ba niyan ang kakulangan sa pabahay, trabaho, mahal na presyo ng bilihin, yung ating kahirapan sa pagmamahal ng presyo ng gasolina, traffic sa EDSA, baha, pagnanakaw ng mga taga-gobyerno, mapipigilan ba yan ng rocket ship? Ang ganda nung tanong Kasi miski tayo, nagtatanong tayo Ano bang naisip? Ano bang nainom? Ano bang tinik, sininghot? Kinain ng presidente natin, bakit
na ipasok niya sa kanyang zona itong rocket ship. Na hanggang ngayon, nagtatanong tayo, pag nagpalipad ba tayo ng rocket sa atmosphere, anong gagawin ng rocket na yun? Di ba? Anong gagawin ng rocket na yun, mga bossing? Hanggang ngayon, di natin alam kung anong magiging, yung rocket ba na yun? Pipigilan ba yung mga bagyo? Yung rocket ba na yun, may maitutulong sa bayan natin? Yung mga dasal ba nila? Mapaparating ba nila sa langit? Hindi na sila pinakikinggan ng Diyos? Gano'n ba yun? Oh, so, miski, kahit lahat ng mga Pilipino, talaga napapaisip. Yung jeepney modernization, hanggang ngayon, hindi pa natin tawag dito, mairolyo. Ang daming walang trabaho, ang daming addict, ang daming pusher, ang daming krimen, may mga NPA pa, di pa natin matapos-tapos, ang tagal na ng insurhensya rito. Ang daming problema ng bayang Pilipinas, rocket ship. Wala nga tayong ilan lang ang jet fighter natin. Hindi nga natin kaya yung China pagdating sa South China Sea, yung pambomba nga natin ng tubig, mas malakas pa yung ihi ng bagong panganak. Hindi ba nagkakapukpukan nga dyan sa South China Sea? Wala nga tayong armas panlaban sa Coast Guard. Coast Guard lang ito Ang Coast Guard, hindi po yan Navy. Imaginein mo kung Navy na ng China yung kalaban natin yan, may mga kanyon yan. Doon pa lang, hirap na tayo Tapos rocket, putang ina, ang lakas ng tama mo. Anong tinake mo? Ang ganda ng item. Para maisip mo na magkakaroon na tayo ng rocket, tapos nagpalakpakan naman itong mga tangang congressman, hindi man lang na nila tinanong na, rocket? Tinatanong natin kung saan napunta yung 125 million ni Inday Sara. Tapos ito rocket. Alam nyo ba kung magkano gagastusin para makapagpalipad ka lang ng rocket? Alam mo ba sino nagpapalipad ng rocket? Si Elon Musk. Alam mo ba si Elon Musk mas mayaman pa sa Pilipinas? Putang ina, mga pangarap sa buhay yan. Wala nga tayong mga train. Yung mga bagon nga natin sa LRT, puro sulat. Hindi natin mapalit-palitan. Halos yung mga elevator nga natin sa mga MRT, niya hindi gumagana. Mga escalator natin hindi gumagana. Rocket? O ano sagot ng pinakatangang aso ng Malacanang? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Yung mga tumataas daw ang kilay, ibaba na nila. Ang itaas daw natin yung mga pangarap ng Pangulo. Putang ina, yung mga pangarap nga niya malayo sa katotohanan. Ano ka ba? Ang mataas lang kay Bongbong yung amats niya. Anak ng tinapay talaga naman ito si Auntie Claire. Gusto mo suportahan namin yung rocket ship ni Bongbong? Tanga ka ba? Ikaw nga hindi mo kayang suportahan yung rocket ship ni Bongbong. Tinanong ka nga, ma'am, bilang spokesperson ni Bongbong, ano po ang may tutulong sa atin ng rocket ship ni Bongbong? Hindi mo nga masagot Yung rocket ship na yan, pag lumipad dyan, mga bossing, pasasabugin yan lahat ng mga rocket ng lahat ng mga bansa, tapos tayo lang ang matitira, tayo lang ang may rocket. Sana kung ganun, wala Hindi nga ninyo maipaliwanag kung anong benepisyo ang makukuha ng taong bayan patungkol dyan sa hayop na rocket ship na yan. Putang ina yan. Walang hiya na yan. Sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanaisang Pangulo. Gago. Magsisilbi kaming balakid sa rocket science strip niya. Buti sana kung yung pera na ninakaw ng tatay niya sa sambayan ng Pilipino yung gagamitin niya para dyan sa rocket ship. At mabuti sana kung dun sa rocket ship na yun sasakay silang buong angkan. Silang buong angkan ng mga magnanakaw kung sasakay sila sa rocket ship na yun, hindi kami tututol. Pero kung pera ng taong bayan ang gagamitin nila para dyan sa trip niya, lakas ng trip niya Pera ng taong bayan ang gagamitin dyan sa trip niya na rocket ship. Utangin na niya. Hindi man tayo mga scientist dito. Wala man mga astronaut na mga Pilipino dito. Wala naman tayong NASA dito, walang hiya. Kapag asa nga Yung mga bagyo nga, hindi natin ma-monitor kung gaano kalakas yung hangin, gaano kalakas yung tubig. Putsang ina, mag-aano nga kayo. Ang lakas ng bagyo na to, mag-ingat kayo tapos biglang putang araw. Ang init-init. Akala ko ba super typhoon ito? Bakit ang init ng araw? Hindi nga natin ma-monitor kung gaano karami yung tubig buhos ng ulan. Rocket ship pa yung gusto nyo ipadala doon, walang hiya kayo. Abnormal lang. Pera ng taong bayan yung gagamitin, tapos sasabihin mo, wag na natin pakialaman yung trip niya. Trip niya yun walang hiya talaga naman. Ano to, walang basagan ng trip, ganun? Anak ng tokwa talagang, na to, si Auntie Claire na to, wala talagang utak Sa pag-asenso ng ating bansa. Wala na, dead air na Walang gusto magtanong pag-asenso ng ating bansa. Paano nga asenso yung bansa niya? Magagastos nga tayo ron Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nagsabi po niyan? Di ba?
Marami nagugutom, maraming problema ang bayang Pilipinas. Uunahin natin yung racket. Ang tanong nito, sino nagsasabi niyang gago? Sinabi na nga marami taong bayan. Putang ina. Hindi ka ba nanonood ng Claire? Wala ka ba TV? Wala ka YouTube? Wala kang cellphone? Hindi mo alam na ang daming hirap. So sinasabi nito, wala na namang mahirap sa Pilipinas. Sinabi no, marami mahirap. May kakulangan tayo sa ganito. Sabi, sino may sabi niyan? So ibig sabihin, hindi na naman naniniwala si Claire Castro na may kakulangan talaga tayo sa may kahirapan sa Pilipinas. Ina talagang administrasyon na to, puros mga bangag eh. Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas? Ano yung gains na makukuha ng Pilipinas? Kasi naghihirap tayo tapos racket, hindi niya talaga kayang i-defend ito. Pinahamak talaga siya ni Bongbong dito eh. Actually, dapat ang tinatanong ng media dito si Bongbong dahil wala mang alam yan si Auntie Claire eh. Si Auntie Claire wala mang alam yan kundi banatan lang mga Duterte. So tinanong siya, wala mang alam si Auntie Claire sa trabaho talaga ni Pangulong Duterte. Anong gains natin? So rocket scientist. Sabi, wag na nilang pakialaman yung trip ng presidente yun. Kung lasing siya nung araw na yun, bayaan niyo siya. Paano yun? Magpapalipad ng rocket, dami mahihirap sa Pilipinas. Sino ba nagsabi niyan? Mga tao. Maraming sinabi si Bongbong nung SONA, makinig sila. Ito nga ang problema. Ang dami niyang sinabi doon, walang totoo. Ang dami niyang sinabi doon, wala tayong naramdaman. Walang hiya ka talaga, Claire Castro. Anong masasabi niya doon sa gains? Anong gains? Anong mahihita natin? Ang ganda nung tanong eh. Ano? Sa paglo-launch ng rocket. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Common sense. Nasaan yung common sense doon? Pag nagpalipad ka ng rocket, ibig sabihin, yun daw ay senyalis ng pag-asenso ng bansa. Putang ina mo ka talaga. Kailan pa tayo naging maasenso, walang hiya ka? Sa Asia, bulok na tayo. Sa Asia, dulon-dulon na tayo. Naunahan pa tayo ng Cambodia at saka ng Vietnam, walang hiya ka. Putang ina yan. So, pag mahirap ang Pilipinas, magpalipad ka ng rocket, yayaman na tayo, ganon. Tarantado talaga, no? Bobo talaga. Putang ina, hindi ko na talaga alam kung anong adjective ang gagamitin ko rito kay Auntie Claire Castro. Tanga talaga siya, no? So kung halimbawa, yung Africa, yung Africa, walang makain yung mga tao ron, tapos magpalipad sila ng rocket, ano yun, umunlad na sila? Yung mga kababayan natin, yung mga naghihirap na mga probinsya, putya kung gusto nyo yumaman, magpalipad kayo rocket. Kasi pag nagpalipad kayo ng rocket, maunlad na kayo. Mayaman na kayo, ibig sabihin nun. So si Bongbong, yung trip niya nasa rocket na kasi feeling niya nasolusyonan niya na lahat ng problema ng mga Pilipino. Sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng gasolina, taas ng walang trabaho, taas ng buwis na kinakalta sa atin, walang mga programa, walang mga bagong struktura, walang mga bagong paaralan, wala ng pondo mga government hospital, walang mga bagong mga tulay, ang daming kriminal, ang daming adik, putang ina niyan. Lahat ng problema nasa Pilipinas na, putya yan, rocket ship. Kasi kapag palipad si Bongbong ng rocket, ibig sabihin, common sense lang yan, ayan ay senyalis ng isang maunlad na bansa. Gago. Ang senyalis ng isang maunlad na bansa, yung wala nang nagre-reklamo. Yung wala nang umaaray sa taas ng presyo ng bilihin, wala nang umaaray sa kahirapan ng buhay. Ayan, Claire Castro, yung senyales na ang bayang Pilipinas ay maunlad na. Hindi rocket ship, putang ina niyan. Ibang klase talaga ang tama sa utak nitong mga ulol na ito. Anong masusolusyonan yung problema kung putang ina rocket ship ang solusyon sa lahat ng problema? Common sense daw, putang ina niyan. Sa lahat ng ng common sense, ikaw yung walang sense. Common lang ang meron ka. Kung sasama kayong dalawa ni Bongbong Marcos diyan sa rocket ship, sigurado ako magkakaroon ng silbi yan. Pero putya, walang silbi sa buhay. Alam nyo, ang salot sa bayan kayo. Pag nawala kayo sa Pilipinas, yun yung pinakamagandang mangyayari sa bayan natin. Hay, salamat. May nagpakulay. TRD Pro, salamat sa iyo. Galit na si Claire. Wala na siyang maisagot eh. Uma-attitude na lang siya eh. Wala na, Claire, ikaw may kasalanan kung bakit negative 27 si Bongbong. Pag wala ka na dyan sa Malacanang, putang ina, patay gutom ka na ulit. Ano sabi ni Ang laki pala ng sweldo nito, no? Sabi ni Guanzon 300,000 a month. Miski ko, lagay mo ko 300,000 para sisinungalingan ko lang yung lahat ng mga kabobohan ni Bongbong. Kayang-kaya kong gawin yung 300,000 tapos mayroon pa daw plus.
Kaya naman pala Pucha, kumikita ang kabuhayan Kaya naman pala hindi nag-uulit ng Pilipinyana. Ang daming pera. Sige, pasok. Mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good morning po, Yusek po. During his SONA po, President Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that up. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po na nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, Nuclear. Meron tayong nuclear power plant na ginawa ng tatay niya. Kabobohan ng tatay niya. Alam nyo ba, hanggang ngayon gumagastos tayo ng bilyon para lang i-maintain yung hayop na nuclear power plant ng tatay niya na hindi na naisakatuparan. Tapos ngayon, putang ina, nag-iisip na naman siya ng bagong plano, nuclear na naman. Lahat nga ng mga bansa ngayon, pinapatay na nila yung kanilang mga nuclear power plants at nag-transition na sila to bagong source ng enerhiya nuclear power plant. Pucha yan. Yung nuclear power plant ng tatay mo hanggang ngayon hindi pa gumagana. Nag-iisip na naman si Bongbong ng bagong nuclear power eklat-eklat. Abnormal. Yusek, good morning. Yusek, isa po sa pinalakpakan nung ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay yung inanunsyo niya yung pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente. Pero at this point, sabi po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, isa po itong grupo ng mga electric cooperative na while hindi naman po sila tutol sa pag-aalis ng system's loss charge, dapat po it should be accompanied by a government subsidy to prevent financial losses, and warned na kung walang national subsidy dito po sa planong to ay could lead to bankruptcy ng mga electric cooperative. So, yun ang hindi naintindihan ni Bongbong. Ang dali lang kasi mangako kabuti sana kung nagkatotoo na o kaya nangyayari na. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo, ang SONA, kailangan ang sinasabi mo yung naganap na. Yung naganap. Hindi mo dapat sinasabi kung ano yung plano mo. Hay, salamat Magisi. Nagising si Magisi. Next SONA ni BBM kung meron pa, baka submarine naman. O, may submarine na siya sa utak niya, yellow. Kulay yellow. Mabuhay dyan sa Vancouver, Canada. Thank you very much Magisi ha. 8715. Thank you very much. Buti ka pa. Spencer Lacalle, nandiyan ka pala. Maraming salamat sa iyo ha. So pinalakpakan, nagsalita na si Manny Pangilinan, sabi ni Manny Pangilinan. Sinong magbabayad nung systems loss? Ipinapangako mo na Bongbong, hindi mo naman pala kayang panindigan Ayaw pala nung mga nagge-generate ng power dito sa Pilipinas. Meralco, mga local power mga Maria Teresa Official tsaka Joseph, maraming salamat pang 3-in-1, thank you. Hindi ba? Kung di ka ba naman abnormal din? Ipinapangako mo na, kailangan pa palang gawing batas. Dapat kapag batas na, ipinagmamalaki mo. Pero kapag pangako pa lang, hindi mo na dapat sinasabi sa tao. Yung plataforma, hindi ka dapat maglagay ng plataforma dyan sa SONA. State of the nation, yung current state ng nation natin. Ano yung mga achievement natin for the past years? Yun dapat ang pinagmamalaki mo, hindi yung ganyan, systems generations, systems loss, tatanggalin. Pucha, ayaw ni Pangilinan, paano magkakatotoo yan? O ayaw ng mga local power generators, paano magkakatotoo yan? Puta, sinungaling ka talaga, mambubudol ka. O Jojo Agagas, nangako na nga sabi niya tutuparin pa, yun na nga, masama nun, kaibigan. Yung best friend ko na yun si Jojo Agagas, pucha, ang inang yan. Hindi naman ito eleksyon para mangako ka Dapat sa SONA pinagmamalaki yung mga nagawa mo na. Wala kang nagawa kaya nangangako ka na naman. Walang hiya ka talaga Kung tanong, gaano kahanda yung gobyerno to shoulder the additional cost kapag umabot nga po itong proposal na to? At ano pong safeguard na hindi rin makaka-apekto ito sa modernization ng power grid bill natin? Ang gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na meron silang isinasagawang plano at Yung pinangako, anak ng tinapay, nangako siya na tatanggalin nangako siya na aalisin. Tapos yun pala ang gusto niya na mag-improve yung services ng mga power companies. Tarantado, ipinangako niya. Ibig sabihin, pag ipinangako mo, ibibigay mo. Putang ina nyo talaga. Pag ipinangako mo, ibibigay mo, yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga pangako putang ina niyan.
Iba pala ang interpretasyon ni Bongbong sa pangako. Ipinangako pala ni Bongbong yun para gumalaw yung mga power companies, pero hindi naman pala gagawa ng paraan ang administrasyon ni Bongbong para matupad yun. Kasi ang sinasabi ng mga power companies, na kung tatanggalin natin ang systems laws, dapat mag-subsidize ang gobyerno. Halimbawa, for this month, ang systems laws natin ay nag-ahalaga ng 1 billion. So dapat, kung hindi natin yun ipapasa sa mga consumer, dapat yung gobyerno ang magsasubsidize nun. Babayaran ng gobyerno yung mga power companies para hindi sila malugi. Puta, sabi ni Bongbong, hindi naman natin gagawin yun. Gago ka pala eh. Hindi nyo pala gagawin yun. Hindi kayo nakikipag-usap muna bago nyo ipinapangako eh. Watching from Mandaluyong sa labas, kahit nasa loob ka, mas maganda. Mababaliw ka talaga eh. Papasok ka talaga sa loob pag pinakinggan mo itong administrasyon na ito. Hindi ipinangako niya sa atin na ibibigay niya, tapos wala naman pala siyang balak magsakripisyo. Para siyang nangako na ang ulam natin ngayon sinigang, tapos ayaw naman niya magluto. Gago ka pala eh. Tarantado ka pala eh. Ayaw nyo mag-adjust, tapos nangako-ngako kayo sa tao. So, ibig sabihin talaga, kabalbalan lang itong sona ni Bongbong Marcos galing mismo dito sa kanyang spokesperson at inutil din eh. Na yung ipinangako ni Bongbong, hindi naman niya planong to pa rin. Ang gusto lang talaga mangyari ni Bongbong, etong mga power companies, mag-adjust din. Abnormal. Kailangan mo amyendahan yung batas para dyan eh. Kaya nga ang tagal-tagal na niya na gustong amyendahan, panahon pa ng mga nakaraang administrasyon, hindi maamyendahan dahil naglalabi yung mga oligarko na may-ari ng mga power companies sa Pilipinas eh. Sinungaling talagang hayop. Ang sinungaling talaga, kapatid ng magnanakaw yan. Monitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan na mga maaayos at mga matitinong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Bakit? Dahil kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. Puta ka na, nagturuan na yung mga gago. Nagturuan na yung administrasyon at saka yung mga power company. Kung di ba naman mga ulol, kung si Pangulong Duterte nangako niyan, hindi, gawin niyo yan. Kung hindi, pasasara ko kayo. Ganun lang kasimple yun eh. Kung si Pangulo yan, gawin niyo yan. Nagreklamo yung power company. Nagre-reklamo kayo, putang ina ninyo, hindi ko kayo bibigyan ng prangkisa sa susunod. Bahala kayo sa buhay ninyo. Putang ina, gobyerno ang mangangalaga. Sequesterin ng gobyerno lahat ng mga ninyo, mga negosyo ninyo, kami magpapatakbo niyan. Kung ayaw nyong gawa ng paraan niyan. Dapat ganun. Kung may political will ka, ganun ang sagot. Paano po yun, ma'am? Ayaw ng mga power companies, malulugi daw sila. Mas malulugi sila pag kinuha ko sa kanila yan. May kapangyarihan ang gobyerno na isequester ang lahat ng mga yan. Kukunin ko lahat yan, tayong magmamanage yan, putang ina ninyo. Sige, ayaw nyo, ipasasara ko lahat yan, mga kumpanya nyo, maniwala kayo. Tingnan ko kung hindi gumawa ng paraan yung mga yan. Mga tanga talaga kayo eh. Putsang ina, ako nga, hindi ako presidente, alam ko gagawin eh. Yan yung sinasabi ni Inday, hindi marunong maging presidente si Bongbong. Kapag presidente ka, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat. Putsang ina ninyo, ibinalik ng gobyerno sa private ang Meralco. Ibinalik ng gobyerno sa private ang dating Petron. Babawiin ko yan ulit, maniwala kayo. Babawiin ko yan, kukunin ko yan sa inyo, ako magpapatakbo niyan, sige kayo. Tingnan ko kung hindi magsitinuan yan. Tanga, ganun dapat. Pinagsasasabi nitong Anticler, inutil. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging magandang epekto ito sa mga utility companies. Ongoing pa po, ma'am, yung pag-aaral in terms of kung pwede bang mag-subsidy like yung sa mga local cooperatives po. Sa pag-subsidize, hindi siya napag-uusapan. Ang kinakailangan din pag-aralan ng utility companies kung paano nila maiiwasan. Gago, hindi naman yung utility companies ang nangako, si Bongbong eh. Si Bongbong ang nangako, tas gusto nyo yung utility companies na magtrabaho para sa kanya, tanga. Ikaw ang nangako, ikaw magtrabaho. Ikaw ang nangako, dapat alam mo kung paano mo gagawin yung pangako mo kung di ka ba naman ngongo. Mas ngongo pa yung utak mo kaysa kay Jack eh. Bugok ka talaga eh. Ng losses. Ma'am, just one observation lang po on the President's SONA. Hindi po nabanggit ng Pangulo yung anti-political dynasty bill despite it being a priority measure of the Marcos administration. Kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Ma'am, was there any attempt to steal the funds under the uplift? But the President was able to avert it. Okay. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. And if it was Ito, yung sinabi ni si Cayetano nagsabi nito, ano sagot niya? weaponized, they can at least go out on bail.
Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay ba hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners. I think. Yes. he just said, I think. I believe. Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya, dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator, alam kay Tanong po pa siya, nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita. Bawal yun. Tanong mo, bobo ka talaga. Bawal yun. Hindi pwede yun. Claire Castro, wala kang utak. Bakit? Sitting senator si Cayetano. Kapag ikay sitting senator, hindi ka pwede mag-practice ng law. Si Inday Sara bilang vice president, hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Kasi sitting vice president siya. Si Alan Peter Cayetano ganun din. Sitting senator si Cayetano, hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Tanga ka ba? Ano mo, bobo? Walang alam. Kung makapagsalita ka dyan, kala mo katali-talino mo, wala ka naman palang alam. Hindi ka pwede mag-suggest na si Alan Peter Cayetano maging abogado niya. Hindi pwede yun kasi senador siya. 'Di ba pagka ka nga, meron ka mga negosyo meron ka mga negosyo pag pumasok ka sa politika, magda-divest ka dapat sa mga negosyo mo diyan para sa conflict of interest. Bawal. Kaya nga si Tito Soto, nakikita mo. Si Tito Soto, pag senador ba siya, nakikita mo ba siya sa Itbulaga? Nakikita mo si Tito Soto sa Itbulaga? Hindi. Bawal kasi yun. Aalis ka dun sa trabaho mo. Si Rapi Tulfo lang ang makapalang muka. Si Rapi Tulfo lang ang makapalang muka na tinutuloy pa rin yung kanyang Rapi Tulfo in action kahit na senador na siya. Bawal yun Bawal na bawal yun. So, sa pagkakaalam ko, baka pwedeng mali ako, ikaw bilang isang senador, hindi ka pwedeng maging abogado ng kung sino. Besides, conflict of interest yan. Kung di ka ba naman tanga, magbibigay ka lang ng advice pang bobo pa. Siguro, kumukuha si Bongbong sa'yo ng mga sagot sa mga katanungan. Mga advice mo pang tanga, kaya itong presidente natin tanga dahil ina-advisean mo siya. Puro kasi mga bobo yung mga nag-a-advise sa kanya, katulad nila Rigadon, nito. Puros mga walang mga utak kaya ganito nangyayari sa Pilipinas. Ay, Diyos ko, Claire Castro. Salita pa ng salita. Pag hindi kasi alam ang sagot, wag na sumagot. Anong ba masasabi ninyo sa comment ni Alan Peter Cayetano? Comment niya yun. May freedom of expression man tayo sa Pilipinas. Kung sa tingin niya, ganun ang nangyayari, bahala siya sa buhay niya. Karapatan niya yan. Next question. Dapat ganun na yun. Sagot kasi ng sagot kahit hindi naman dapat sagutin. Kala mo nasa palengke At yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricel Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Katulad din to, impeachment ang usapan. Ang executive ba dapat nagsasalita tungkol sa impeachment? Ang senador ba dapat nagsasalita tungkol sa Senado? Ay, ang presidente o ang Malacanang ba nagsasalita dapat tungkol sa Supreme Court, tungkol sa lower house? Di ba dapat hindi? Anong sagot dito? Yes. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidilig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado. Ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at itinatatanggol niya ang sarili niya. Pero Yun naman pala bakit sinasabi mo si Cayetano mag-abogado? Alam mo naman pala yan. hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So, kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. Tanga talaga. Ano sagot dito? Well, that's their opinion. Tingnan natin kung sasagutin ng Supreme Court yan. It's not for the palace or Malacanang to answer it kasi that's actually none of our business. Whatever ang mangyari dyan sa impeachment, labas kami dyan. Kung ano ang nagaganap sa Senado, labas kami dyan. Kasi co-equal branch namin yan. Ang Supreme Court, ano man ang mga decisions sa Supreme Court, labas kami dyan. It's their decision. Co-equal branch namin yan.
Hindi ka dapat nagsasalita patungkol sa mga nangyayari sa Senado kahit magbigay ng opinion. Kasi lahat ng sinasabi mo dyan, Claire Castro, ano yan, official statement yan ng Malacanang. Bobo ka, hindi mo alam kung ano yung trabaho mo. Wala kang utak, ang lakas-lakas mong sumagot sa mga tanong, hindi mo naman na dapat sinasagot yung mga tanong na yan. Bobo yung tanong ng mga media, alam mo, bobo rin yung sumasagot. Sasabihin mo lang naman kung ano man yung magiging desisyon, susundan natin. Kung ang desisyon ng Ombudsman, ang desisyon ng Senate, ang desisyon ng Korte Suprema, papasukin sila, makaboto sila, makapag-participate sila, di good. Kung hindi naman, respeto natin yun. Pero wala kaming pwedeng isagot tungkol dyan. No? Kasi labas kami talaga dyan Yun. Press con to ng mga tanga Bobo yung mga media nandito, bobo rin yung sumasagot. Putang inang yan. Pag namatay lahat ito, ililibing to sa libingan ng mga bobo At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ng Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. Say collection, salamat po. Kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po ni Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Nagsalita na siya tungkol dun Kung ano man ang maging desisyon ng Senado rito, hindi ito mananaig. Putang ina, sino ka? Spokesperson ka ng Senado? Mas mataas ka sa Senado? Putang ina, ito tanga talaga Hindi ka dapat nagsasalita patungkol sa mga issues sa Senado, labas kayo doon. Kung ano man ang desisyon ng Senado, ano man ang desisyon ng Ombudsman, ano man ang desisyon ng Korte, let's respect it. Pag sinabi ng Korte ganito, wala tayong magagawa. Pag sinabi ng Korte ganun, di good. Yun lang, hanggang doon lang kami. Putang ina, sagot na sagot, hindi naman niya dapat sinasagot. Putang ina, chismosa yarn. Bida-bida yarn. Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan. And, ma'am, on other issues, si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video Ito na yung tinawag siyang impacta. Ito talaga, hindi niya kayang patawarin to Pasok. sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US, and at the same time she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang, but after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? Do you feel that she was referring to you? Pucha, pa-main character yan. Pa-main character. Nung sinabi ni Amy Marcos na may impacta sa Malacanang, feeling niya siya na. Gago. Hindi ka asawa. Hindi ka asawa, Claire Castro. Walang pakialam sa'yo si Amy Marcos. Ang kaaway ni Amy Marcos, si Lisa Marcos. Oo, yun ang kaaway ni Amy. Feeling niya siya na. Feeling niya siya talaga yung importante sa Malacanang. Gago, wala kang bilang dyan. Ni hindi ka nga sekretary, yusik ka lang Ang pinatutungkulan dito ni Amy Marcos, yung asawa, impacta. Pero gusto mo, ikaw lagi ang laman ng usapan, inako mo na pati yung pagiging impacta ni Lisa Marcos. Pero sige, dalawa man kayo impacta, pero alam niyo nung tinawag silang impacta? Putya, nagrally lahat ng impacta sa Pilipinas. Nagalit sila. Sobrang baba naman daw ng tingin sa kanilang mga impacta kung iahambing sila dito sa dalawang ito, kay Claire at saka kay Lisa Marcos. Feeling asawa Claire Castro, feeling asawa. Nung tinanong siya kung sinong dadalin mo sa langit kapag meron kang pupunta ka ng langit tas pwede ka magsama ng isa. Sinong isasama mo sa langit? Tangin naman, takin mo ang isasama niya si Bongbong Marcos, hindi yung asawa niya. Ganun ka-obsessed ito kay Bongbong. Ewan ko, baka gusto niya magkaanak pa sila ni Bongbong. Walang iyan Inagaw mo na yung role ng asawa. Spokesperson ka lang. Hindi ka man asawa. Yung AXIC, impactitang Claire Castro daw yun. Siya daw ba yun? Pero alam ko yung impacta na yun, dalawa yung ibig sabihin nun sige, ipagpalagay na natin si Claire Castro yung impacta. Sige. Gigil na gigil siya. Bella Gutib, salamat sa'yo. Gigil na gigil siya sa impacta. Pero nagalit lahat ng impacta sa mundo. Inambing ba naman sila dito? Kasi pwede ka maging impacta, pero yung impactang bobo, mahirap yun si Claire Castro, kinuha niya na lahat yung pagiging impacta tsaka pagiging impactang tanga What do you feel? Kasi you're asking me the questions. It seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yun. Tama? Ang saklap no ICC, impactang Claire Castro. Ang sakit. Tangina ka, gusto mo mang-asar ngayon, pikon na pikong ka. Yan. Pag malakas mang-asar, dapat malakas ka din tumanggap.
Tinanong siya, ma'am, kayo ba yung ICC Impactang Claire Castro? Oh, tatanungin kita. Ikaw tatanungin ko, gago. Puta, hindi mo dapat tanungin yung mga yung mga reporter kung di ka ba naman tanga. Ang trabaho ng isang Presidential Communications Officer, ang trabaho niyan sumagot sa mga tanong, hindi magtanong ng mga katanungan sa mga nagtatanong, bobo. Tanga talaga eh. Ogag talaga eh. Just want to know. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na Akala niya masisindak niya yung media eh. Based on the video, tinawag kang Impactang Claire Castro, impacta ka daw. Ano masasabi mo ron? refers to Impacta. Mhm. They did not finish the Yeah. meaning of the whole Ano lang, yan, okay. Yung ganung salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganung salita. Wow. Hindi daw siya sanay sa ganung salita. Tang inasang ka pinanganak sa Sabsaban? Ha? Sa Jerusalem ka pinanganak, ma'am? Malinis ka masyado? Ha? Pinanganak ka sa sa snow, puting-puti? Ganon? Ang nagpaanak sa nanay mo, mga madre, ganyan. Malinis yarn. Puta, mahihiya yung safeguard at saka yung joy sa'yo, mama. Sobrang linis mo. Hindi daw niya kayang magsalita ng mga ganyan, kaya pinabanggit na lang niya. Tain na lahat nga na lumalabas sa bibig mo, puro kasinungalingan. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro ad hominem. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro fake news. Tapos hindi ka sanay magsalita ng ganyan. Tain na, nabilib ako sa'yo. Sino ninong mo, si Jesus? Ha? Sino mga umatin sa binyag mo, yung mga santo sa langit? Ganon? Ganon ka kalinis, ganon ka ka-pure? Virgin ka pa, ma'am? Virgin ka? Inaantindi mo, ha? Ibang klase, ha? Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. Dito siya nagsasalita ad hominem. Tinawag niyang may sayad si Inday. Tinawag niyang lustay. Si Pangulong Digong kung ano-ano yung mga pinagtatatawag niya. Utang ina nito, napakasinungaling talaga. No? Bagay na bagay talaga sila ni Bongbong. Palagay ko dapat ito si Bongbong at saka to si Claire. Putang ina, magpakasal sila. Magpakasal sila. Dapat to si Lisa Marcos, pumayag na siya, ibigay niya na si Bongbong kay Claire. Bagay na bagay sila. Pareha sila sinungaling. Putsang ina, kala mo ang mouthwash ni Claire Castro, Clorox, ano? Ang linis-linis niya. Akala mo hindi siya nag-premarital sex at saka hindi siya lumulunok ng tamod, ano? Napakalinis. Bilib ako sa'yo, ma'am, ha? Bilib ako sa'yo. Yung puti, yung kulay puti, mangingitim sa'yo. Sa sobrang linis mo, ma'am. Ibang klase, ha? So, kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang Impacta, ikaw yun. Hindi niya mabanggit eh. Yung salitang impacta eh. Kasi siya yun eh. Siya talaga yung impacta eh. Putang ina, kung may impactita, siya yung nanay nung impactita, siya yung impacta. Ang saklap, no? Putang ina yan, eto na. Alam na ngayon nila kahinaan mo. Putya, ayaw palang matawag kang impacta. Ikaw nang tawag sa'yo ngayon. ICC, Impactang Claire Castro. it takes one to know one. Kaya, kung It takes one to know one, sabi niya. So ibig sabihin, inaamin niya na impacta siya. Impacta si Aimee, impacta din ako kasi hindi niya malalaman na impacta ako kung di siya impacta. So alam niya na impacta ako kasi impacta siya. O di inamin mo na impacta ka. Bobo ka talaga. Ako pa paano ko sasagutin yan? Pag sinawag akong impacto, sabihin ko wala, opinion niya yan eh. Kung sa tingin niya impacto ko at apektado siya masyado sa akin, ibig sabihin nagagawa ko ng maayos yung trabaho ko. Ano man ang itawag nila sa akin, hindi ako magpapatinag. Kung ano man ang bansag nila sa akin, hindi ako magpapatinag. Pinili ako ng presidente para ipagtanggol siya. Kaya itutuloy ko. Kung naiinis sila, mabuti. Buti nga sa kanila. Kung impacto ako, dalawa na kami. Di ba ganun namang asar, Claire Castro, hindi yung pinapakita mo masyado, apektado ka. sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impacta Impacta ka. ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Ikaw, sino pa? Gago. Ikaw yung tinawag na impacta, di ikaw. Wala nga naman kami. Ikaw nga daw eh. Hindi niya na alam yung sasabihin niya. Nalito na rin siya. Hindi niya na alam kung paano niya paikot-ikutin yung pagiging impacta niya.
Taina, galit na galit siya nung tinawag siyang pangit doon sa nung tinawag siyang pangit doon sa Canada. Ngayon naman tinawag siyang pakta, putya, impangit na impacta pa. Grabe naman, pero ang hirap nun, pangit ka na, impacto ka pa, tapos bobo ka pa. Saklap. Gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy. Putang ina, bumubula na yung bibig niya, oh. Ma'am, do you believe in less talk, less mistake? Do you believe in that? Oo. Kasi sana, mas konti na lang yung, mas maikli na lang yung sagot mo. Kasi the more na hinahabaan mo yung sagot mo, the more na natatawa sa'yo si Daryl Yap at saka si Amy, puta, apektado ka. Ibig sabihin, napaka-effective nung video na yun ni Daryl Yap at saka ni Amy Marcos na tinawag kang impacta. Kasi sakit na sakit ka eh. Tangina, saklap. Nasaktan ang bruha, oh, sabi dito. Puta, yan lang pala ang kalaban mo, tatawagin kang impacta eh. Araw-arawin kang tawagin na impacta ng tao, baka atakihin ka sa puso. Ayan na. Para sa ganyang klaseng description, sila ay nasa maximum level. Hindi daw siya nag-ad hominem, ha? Hindi daw siya nag-ad hominem. Pinanganak siya sa Sabsaban, sa Jerusalem, sa Israel. Oo, ang mga kapamilya na nasa Biblia, sa Old and New Testament, nandoon ang lahi nila. Hindi raw siya marunong magsalita ng mga masasakit sa kapwa, tapos kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Tang-ina boba. Ganyan. Oh, ganyan ang tanga. Ganyan ang bobo. Oh, sana pinanindigan mo na, hindi mo na sana sinagot, tinabahabaan mo pa, di natuwa pa ngayon yung media, meron silang content. O, di natuwa pa ngayon si Amy Marcos. Talaga, pinagsasagot niya yung impacta ko. Kung ako sasabihin ko, I will not even dignify that with an answer. Oh, bahala sila sa buhay nila kung yan ang tingin nila. Para lalong mapikon, hindi eh. Puta, pinikong ka nila, napikong ka naman. Oh, si Collection, maraming salamat sa iyo, ha. Alam mo ako, pag tinawag ako ng mga kalabang kong vlogger na pangit, maitim, baluga, kokey, tangina, tawan-tawa ako. Oh, tawan-tawa ako. I-reply ko lang sa comment, puntangin na nyo, anong lasa ng tae ni Bongbong. Yun lang lagi ko nire-reply. Pag may basher ako sa Facebook, kokey, nog-nog, putya, alam mo sagot ko, ang tanong ko lang sa kanila, anong lasa ng tae ni Bongbong? Puta, hindi na nagsisipag-replyan yan kasi the more na nakikipag-away ka sa kanila, the more na sinasabi nila na naapektuhan ka sa mga pinagsasasabi nila. O, kita mo si Terry Redon. O, tinawag niya akong kokey. Gago ka ba? Ikaw yung tinatawag ng kokey, tapos itatawag mo din sa akin yung kokey. Kung di ka ba naman tanga, o kita mo, hindi na ako pinopost ni Terry Redon. Dati pinopost ang baratero si Terry Redon, ngayon hindi na siya nagpo-post. Putang ina niyan. Kasi ang pinakamagandang sagot sa mga pambabash is silent treatment. Yung hindi mo pansinin yung mga pinagsasasabi nila, focus ka lang dun sa ginagawa mo. Kasi magpo-focus ako sa mga basher ko, putya, wala na. Ang daming mga vlogger na nagko-content tungkol sa akin, magpo-focus ako sa kanila, wala na. Alam mo ang ginagawa ko? Aasarin ko sila by means of babanatan ko yung pinagtatanggol nila. Sino? Si Bongbong. Banatan ko si Bongbong, lahat yan matatae. Pag binanatan ko si Bongbong, lahat yan sapul. Tangina, bobo talaga ito si Claire Castro, walang utak talaga eh. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, kausap niya yung mga supporter niya po, no? Ito na, puta, si Sara na. Mas lalo siya mababaliw dito kay Sara. Pasok. Natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po? Aray, ito na. Ito na mo, ano isasagot niya? Dito. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Ano ang matatawag mo sa isang tao pag hindi inaalam yung ginagawa ng Pangulo? Ang sagot niya, siya rin sumagot ng tanong niya, walang alam. Gago, sinabi na nga hindi siya interesado eh. Hindi sa wala siyang alam, sinasabi nga niya hindi siya interesado. Tangina to, bobo talaga eh. Hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sinumang tao. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi
pagbibigay, respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Ala, nakalagay yun? Claire, nakalagay sa Constitution yon na pagka hindi mo nirespeto yung SONA, hindi mo nirespeto yung Constitution. Nakalagay yun. Puta, bulaang propeta ka, ha? Bulaang propeta ka. Marami ako mga pastor na mga naririnig na ganyan, ha? Yung wala naman sa Biblia, sinasabi nila na nasa Biblia, ha? Wala naman sa ano yun, sa Constitution yun, eh. Pag, wala sa Constitution na sinabi na pag hindi mo nirespeto ang SONA, hindi mo nirespeto ang Constitution. Walang ganun. Fake news peddler ka talaga. Impaktitang fake news peddler. Walang nakalagay na ganun. At hindi rin po kami obliged. Hindi kami obligado na manood ng SONA ng presidente dahil alam namin kasi nungalingan lang yan. Wala rin sa batas na nagsabing hindi na nasabing lumabag ka sa batas pag hindi ka nanood ng SONA. Ang dami nga senador di nanood ng SONA. Tanga ka ba? Dami mo alam. Dami mo alam, Claire Castro. Yung nagsasabing labag sa batas. Pag bastos sa batas yung hindi panood ng pwede bang mas gusto ko manood ng kaya mas gusto ko tumae kaysa manood ako sa SONA ni Bongbong. Kasalanan ba sa konstitusyon yun? O kung may ginagawa ako noon, noong mga panahon na yun, at hindi ako nakapanood, may kasalanan na ako sa batas noon. Tanga talaga ang putya. Mas masarap pang tumae at saka mangulangot kaysa manood ng SONA ni Bongbong. Ano ka ba? Mas marunong ka pa sa amin. Hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao. Wala naman talaga nagre-respeto sa institusyon. Tanga ka ba? Walang rumirespeto. Ang rumirespeto lang sa institusyon ninyo, kayong mga bayaran. Aside from that, wala na. Na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod. Alam na namin gago. Alam na namin na mambubudol, manloloko, kawatan ng mga Marcos. Alam na namin yan mula sa nanay, sa tatay, mula sa anak, hanggang sa apo. At alam na namin na malakas ang tama ni Bongbong nung nagsona dahil magpapalipad na siya ng racket. Wala na tayong dapat pag-usapan pa rin. Alam namin yun, ma'am. O tsaka kahit hindi kami manood ng SONA, alam namin na niloloko lang kami ni Bongbong. Sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan, mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. Feel niya. Ang ganda rin sinabi niya. Si Claire Castro na lang yung naniniwala sa sarili niya, no? Walang iya ka. Claire! Wala ka na naman. J. Chris Rosa, salamat sa'yo, ha? Ay, nako, Claire Castro. Diyos ko po. Sige na. Ang haba na nitong vlog natin. Siguro naman masaya na kayo niyan, ha? Sige, ano pa ba yung tanong? During that interview, natanong din po siya tungkol sa saloobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling nung pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang anak, mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA? Okay, Yan na. parang ito po yung waste of time. Sagutin dahil sa walang basihan. Hindi niya nasasagot na ubusan na siya ng sagot, mga bossing. Palakpakan natin si Claire Castro. Bukod tangi. Pucha, si Inday Sara lang talaga ang katapat niya. Oo. Sa lahat ng mga tanong sa kanya na hindi niya dapat sinagot, doon lang sa tanong ni Inday Sara siya walang naisagot. Naubos na yung utak niya. Kapiranggot lang yung utak niya ni. Ganito lang yung utak niya. Puta, naubos doon sa mga tanong una sa rocket science, pangalawa sa nuclear, pangatlo doon sa impacta. Putang ina, wala. Nag-deplete yung utak niya. Nasunog na nung sinabi ni Inday Sara na 20 pesos na kilo ng bigas nga walang napatupad yan eh. Pucha, wala na siya. Hindi na daw niya sasagutin. Ayaw niya na sagutin. Gago. Hindi mo na sana sinayang yung utak mo kanina pa. Ang dami mong mga tanong na dapat na hindi sinasagot, pinagsasagot mo. ICC ka talaga, impactang Claire Castro ka talaga. Wala na siya masagot kay Inday. O hindi na raw siya sasagot, di na daw niya i-dignify. Aray. At walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na Akala ko ba di mo na sasagutin? Hindi mo na sasagutin tapos sinagot mo pa rin. Puta, sabi ko nga siya, huwag mo sayangin yung utak mo, Claire. Konti lang yung binigay sa'yo ng Diyos. Pag bibinenta mo yan, wala na. Wala nang bibili dyan. Nagamit mo na. marami na po nakaka-avail. Marami na po nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin.
At yung patungkol sa kanyang hiling, Ako ba di mo sasagutin? Ba't sinagot mo pa rin? Tanga ka talaga. Hindi ka na sasagot. Sabi mo hindi ako sasagot tapos sumagot ka pa rin. Bobo ka talaga. kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano ang magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad. Bakit ano? Bakit pinangako? Ba't kasi ipinangako ni Bongbong? Yun lang yun eh. Bakit niya ipinangako kay Inday Sara yung helicopter para makauwi siya gabi-gabi? Pinangako niya, dapat tuparin niya. Ginagamit nga yun ng asawa niya papunta ng eskwelahan. Di ba nagturo sa eskwelahan yung asawa niya? Sa may bandang Bacolod ba yan? Nagtuturo siya doon. Balikan nga siya Putang ina yan. Anong silbi sa bayan yan? Si BP, Vice President yan. Ginamit nga ng asawa niya, magkanong ginastos ng gobyerno natin sa balik-balik na ginagamit ng asawa niya yung helicopter, hindi naman siya kasama sa proyekto. Tanga talaga to si Claire Castro, no? Sumasabog sa mukha niya lahat ng sinasabi niya. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. Katulad ng rocket ship. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. 20 pesos na kilo ng bigas. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. Yung pagtanggal sa systems loss. Huwag mong ipangako kung hindi mo kayang tuparin. Utangin na nyo, pangako kayo ng pangako tapos di nyo kayang tuparin. Tanga pala kayo Pangulo. Ano po yung hiling na yun, ma'am? If ma-remember lang po ng publiko. Makaalam mo. Sabihin mo sa amin. Any idea? Pikon na siya, no? Pikon na siya, no? Alam niya na ginagago na siya ng mga media. Sagot pa rin siya ng sagot. Okay, I will answer. Any idea? Ano po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis? Gamit ang Ang chopper po. si Christian po ang salita. Okay na? No, seriously. Bobo talaga, no? Ina, walang utak, no? Kadiri ko, ito nanay ko. Puta, ibebenta ko to sa lapis. Oo, kung ito nanay ko, isaswap ko sa lapis to. Puta, mas may silbi pa yung lapis kaysa sa kanya. Oo, kung nanay ko to, kung asawa ko to, putang inang yan, maghahanap ako ng taong grasa. Aasawahin ko na lang yung taong grasa kaysa dito. Ilan tong tao na to, boba talaga. Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled? Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang... Kasi ganito yan. Paliwanag lang natin na Claire Castro, alam mo naman yan. Nililigawan nila si Inday. Ayaw tumakbo ni Inday presidente. Kasi nga, maliliit pa yung mga anak ko. Sabi niya, gusto ko, lagi ko silang kasama. Pag mayor ako dito ng Davao, dito ko sa Davao nakatira. Araw-araw ko silang mauuwian. Importante sa akin yun. Nanay kasi ako Ayaw kong lumaki na wala silang nanay. Kasi yung lumaki nang wala silang tatay, okay man lang yun. Halimbawa, si Pangulong Duterte, di ba, sobrang busy niya. Hindi siya naging tatay sa kanila talaga on a nightly basis na mauuwian sila. Yung nanay nila nandiyan para sa kanila araw-araw. Siyempre si Manscarpio, may career man din yan. Lalaki yan. So, madalas yan nasa labas. Ayoko na, wala na akong time, tas wala pang time yung asawa ko. Gusto ko, may time ako sa mga anak ko. So yun yung pambudol nila kay Inday. Sabi nila, Inday, huwag ka mag-alala, gabi-gabi kang uuwi. Oo, total naman, ako na may-ari ng chopper, presidente ako. Sige, umuwi ka araw-araw sa mga pamilya mo. Gamitin mo yung chopper. Kayo ang nangako nun kay Inday Sara, kaya nga siya tumakbo ganun ba? O sige, makakauwi ka pa rin naman sa Davao. Vice President ka lang naman, wala naman masyadong trabaho Vice President Presidente ang busy, ang Vice President naman, kung hindi bibigyan ng ng position sa cabinet, wala naman trabaho yan. Ang inaantay lang ng Vice President, mamatay presidente Yun lang naman ang trabaho, spare tire. So ngayon, sige, pwede kang umuwi. Magagampanan mo pa rin yung pagiging nanay mo. Kayo nangako nun hindi naman hinilang ni Inday yun. Ipinangako nyo yun sa kanya para mapa-oo nyo siya, mapatakbo nyo siya. Ibig sabihin, mambubudol talaga kayo, sinungaling kayo magkapatid. Sinungaling kayo, lahat kayo ang sinungaling. Ipinangako nyo, tapos hindi nyo pala tutuparin. So, kaya nga sinasabi ni Inday na yung kasimpleng bagay na yun na sila ipinangako nila sa akin para matulungan ko silang manalo, dahil si Inday ang nakatulong sa kanila manalo, hindi nila ginawa. What more? What more yung ibang bagay? What more yung 20 pesos na kilo ng bigas? That's the whole point. Yan na ninyo, mga bobo. Mga gago kayo. But anyways, mga bossing, 3 oras na itong ating pinag-usapan. Maraming salamat sa inyo. Marami pa tayong i-play sa mga susunod nating vlog. Kalma lang kayo dyan. Maraming salamat sa mga nagpatnubay, nagpakulay. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Pa-private na natin to. I-share ninyo yung i-upload natin na video. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at